Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, mga kaanak ng nawawalang sabungero ay formal na nagpo-file ng kaso laban kay Atong ang tinuturong busing ng mga sabungero at sa kanyang kaibigan daw na si Gretchen Barreto na miyembro ng Alpha Group. Kaya sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang GMA Integrated News. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanak ng mga nawawalang sabungero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Dawit din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n ang po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila. Puno pa rin ang paghihinagpis si Merlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Merlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Nako, lagot na dito si Atong Ang. Siguradong kinakabahan na ito. At hindi lang yan merong Jane Doe. Ibig sabihin ng Jane Doe ay babae na hindi ibinunyag ang pangalan Wala namang ibang babaeng sangkot dyan kundi yung magandang hot mom na si Gretchen Barreto, di ba? Membro ng Alpha Group. Kaya kasama lahat ng Alpha Group ay kinakasuhan Kaya dito sa pangalawang pagkakataon nakakasuhan si Atong Ang, unang pagkakataon yung panahon ni Digong ay naabsuelto siya dahil nga kapit siya kay Digong, di ba? At marami pala diyan sa justices ng Supreme Court ay mga mga kaibigan ni Atong Ang. Kaya ngayon, alam na natin na mayroong 13 ka-DDS na justices sa Supreme Court. Baka yan din na mga tao ang tumulong kay Atong Ang noon, di ba? Bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Ito'y atin lang kuro-kuro at right of expression. At atin lang naman binigyan ng reaksyon, di ba? Kaya kung makakawala pa si Atong Ang sa pagkakataon na ito, ibig sabihin, meron nga siyang kapit dyan sa Supreme Court. Siya naman ang nagsabi na, ayon kay Boying Remulla, na hawak ni Atong Ang Supreme Court. Kaya nako, paano kaya to Paano na kaya to? Kasi ang Supreme Court ay DDS At alam naman natin na malakas ang kapit ni Atong kay Digong sa mga DDS na justices. Kaya baka baka ma-whitewash na naman ito na kaso na nakakabahala. Dahil nga ang Supreme Court ngayon ay hindi sila neutral, merong kinikilingan. Okay, so patuloy tayo sa ating balita courtesy ng GMA 24 Oras. Mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz, multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya
ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Ayan, so sa pagkakataon na ito mga kababayan ay medyo delikado si Atong Ang dito. Dahil nga solido ang ebidensya ng DOJ. Nandyan yung 3 Patidungan brothers, lalo na yung batang kapatid ni Patidungan, ni alias Tutoy. Ay kita daw niya, 10 na itong Chinogi. 10 doon ay talagang nakita niya sa mata niya. Kaya napakasolidong yan. Siya pa yung nag-withdraw sa ATM, di ba? At yung isa ay tirador din eh. Yung isa na kapatid, yun yung mga kasama siya sa pagdukot sa mga nawalang sabungero. Kaya sa pagkakataon na ito, solido na ang ebidensya. Kaya pala sabi ni Boying Remulla noon na hindi tayo basta-basta magkakaso dyan kung hindi solido ang ating ebidensya. Dahil makakawala din yan. Kasi alam ni Boying, siyempre sa DOJ si Boying, alam niya na merong merong 13 na justices sa Supreme Court na itinalaga ni Digong dyan para sa mga ganitong mga kaso. Katulad na lamang kapag kasuhan si BP Sara sa korte, diba? Nandun ka agad to the rescue yung 13 ka apostolis ng demonyo, diba? Sa Supreme Court. Kaya kung kakasuhan si BP Sara, siguradong makakawala din kasi yung Supreme Court ay sa kanila yun eh. Kaya walang hustisya dito sa Pilipinas. Meron ngang impunity ang mga DDS dito sa Pilipinas. Impunity, kung kakasuhan mo ay hindi tatablan. Ganyan yan. Yung walang kinakatakutan na mga tao, hindi nakukulong, hindi nahuhuli. Impunity katulad ni Digong yun. Kaya diyan na papasok ang International Criminal Court. Kapag hindi na kaya ng Pilipinas, well, pwede na nating ipasa doon sa European na klaseng korte. Okay, so tapusin natin ang video. Mamaya meron tayong video clips din tungkol sa itong request ng naghain ng impeachment complaint, yung grupo na numero 1 na naghain ng impeachment complaint ay merong pinafile ngayon na motion for reconsideration, motion to consider or MR, reconsideration. Kaya mamaya atin na tatalakayan yun. In the meantime, balik tayo dito sa missing sabungeros. Kasama sa basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang sa mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabungero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. 10 tao yun na-witness siya patayin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla, Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan. So, pwede nating sabihin na persons of interest. Ayan, so problemado si Gretchen Barreto ngayon dahil talagang kasama yung pangalan niya eh. Tsaka wala namang inaano diyan. Walang excuse diyan. Lahat ng membro ng Alpha Group, 60 lahat eh. 60 ka membro ng Alpha Group. Kasama na doon si Atong ang kinakasuhan ngayon sa DOJ. Kaya kasama si Gretchen Barreto. Kasi sila yung mga parang accessories to crime. Pero yung pinakapuno talaga, pinakamaster ay walang iba kundi yung si Incheck ayon sa mga nagsasabi nito.
Okay, so punta na tayo sa balitang itong motion for reconsideration ng grupo ng mga unang nag-file nitong tinatawag na impeachment complaint article para kay BP Sara, sa impeachment ni BP Sara. Meron palang pagkakamali talaga ng Supreme Court kasi hindi pala na ano yan, hindi na-refer ang article of impeachment number 1 ay hindi pa yan natingnan. Kaya hindi pa siya consider na itong naipasok na impeachment complaint kasi walang referral at merong kasing rules diyan sa impeachment na kapag parang hindi nabuksan yan, parang hindi natingnan ng Senado ay or ng Kongreso ay hindi pa valid ito na impeachment complaint. Kaya ang napasok pala ay yung ano lang kaya walang 1-year bar rule kasi hindi pa na-approve yung unang mga impeachment complaint at ang tanging na-refer lang daw na tinatawag na na-refer, ibig sabihin nabasa, nabuksan ay yung impeachment article number 4. Kaya nagkamali ang Supreme Court sa kanilang ruling na technical daw ang article number 4 of impeachment kasi lumabag sa 1-year bar rule. Mali sila Kaya ito ang detalye ng balitang ito hatid sa atin ngayon ng UNTV. Ng gabi, Jed, ano ba ang pangunahing laman ng kanilang MR? Ng gabi, June, ayon sa grupo, hindi lapat sa sitwasyon yung naging desisyon ng Korte Suprema na part o labag sa 1-year ban yung ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Dahil paniwanag nila na yung unang impeachment complaint na inihain sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi naman na-aksyonan sa House of Representatives. Umapila sa Korte Suprema ngayong araw ang ilang individual na kasama sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Dr. Sylvia Estrada Clauzo, co-convener ng Tindig Pilipinas, maling-mali ang desisyon ng Korte Suprema at kasama sa kanilang paninitigan ang pagtutol sa naging ruling ng Korte. Naniniwala po kami na maling-mali ang naging desisyon ng ating Korte Suprema. Mali po siya dahil sa reasons na sinasay. Unang-una po yung 1 year na daw po. We did file the first impeachment complaint at minanmanan po namin kasi kami ang first complainants. At nakita po namin na hindi na-initiate. Nabinbin po. Ayan, so yan yung term, hindi na-initiate. Yung kanina nasabi ko hindi na-refer. Pero ang right term is hindi pa na-initiate ng Kamara o ng Kongreso. Kaya kapag hindi na-initiate, wala pa yun sa step 1, di ba? Kaya hindi pa siya pasok para sa impeachment. Kaya meron daw kasunduan itong grupo nitong naunang nag-submit ng number 1 article of impeachment. Meron silang kasunduan sa Kongreso na yung article 4, which is ang Kongreso mismo ang nag-endorse, ayun na lang yung ipasok. At wag nang ituloy itong article number 1 kasi nga doon sa article number 4 ay kumpletong-kumpleto ang ang complaint na yon. Kaya itong grupo na ito pumayag na hindi na nila ipagpatuloy yung kanilang impeachment, yung impeachment complaint. At hayaan na lamang ang article number 4 na ito mismo yung iniendorso ng Kongreso. Ito yung naglalaman ng pagnakaw ni BP Sara ng Kaban ng Bayan, yung tinatawag na confidential fund. Yun naman ang pinakamabigat Okay, so patuloy muna tayo sa video courtesy sa atin ng UNTV. At masama nga po ang loob namin doon. Di po ba? Kaya nung nakita naman namin na na-file na yung 4th impeachment complaint, pumayag na po kami. Dagdag pa ni Dr. Claudio, naniniwala sila na nag-overstep ng bahagya ang SC. Paliwanag niya na nagsimula na ang Senado at malinaw sa Constitution na sila na ang may karapatan dito. Ang pagkakaintindihan niya nila ay magta-trial at doon ang due process magaganap para kay Piki Duterte.
Ayun, so mali din ang Supreme Court kasi nag-convene na ang Senado nakaruba na sila, nakatugan na ng pula. Ibig sabihin, after convening, ang Senado ay isang korte na para sa paglilitis para kay BP Sara. Kaya dapat hindi napakialaman ng Supreme Court kapag nag-convert na ang Senado into a court para sa impeachment. Ay hindi na yan dapat pakialaman pa ng Supreme Court. Kasi isa na ring korte siya. Diba? Ang kapangyarihan naman ng Supreme Court saka Senado, mas makapangyarihan pa ang Senado. Dahil pwedeng i-impeach ng Senado ang mga tao diyan sa Supreme Court. Ang initiation ng pagreklamo, ang mag-initiate niyan ay Kongreso eh. Baka susunod na buwan mag-submit ng Kongreso ng initiation complaint para sa impeachment diyan sa mga nasa Supreme Court. Kasi diyan naman talaga nakikita na maling-mali ang mga desisyon ng mga taong yan dahil nga sila ay makadigong or makaduterte. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng UNTV. We don't believe it's unconstitutional. At naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil ng accountability sa high officials. Nilinaw rin ni Dr. Claudio na hindi dapat nalalapat ang one-year bar rule sa kanilang kaso dahil ang kanilang unang reklamo ay hindi na-aksyonan ng House of Representatives. Naniniwala po kami na yung sinasabi ng Supreme Court na nasobrahan yung one-year rule, hindi po nangyari yon, no? Kasi po hindi naman na-refer to the Committee on Justice, even yung first complaint namin. Ito mga kababayan, nagtaka lang ako, bakit hindi ba pwedeng kasuhan ng Supreme Court? Sino namang kakaso? Kasi Supreme Court na eh. Ano bang korte ang pwedeng kakaso sa Supreme Court? Dahil mali. Hindi naman pala in-entertain ng Kongreso yung Article number 1. Kaya walang na-file na Article of Impeachment kundi yung number 4 lang mismo na ang nag-endorse ay ang Kamara or Kongreso. Kaya maling-mali ang Supreme Court. Maling-mali sila dahil walang ibang nag-submit lang yung grupong numero 1 o yung article number 1 na impeachment, isinabmit ng yun pero hindi nabuksan ng Kongreso, hindi na-approve. Kaya walang invalid yun. At ang balidong-balido na article of impeachment ay ang number 4, which is nariyan yung content ng confidential fund ni BP Sara. Okay mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito sa ating unang video tungkol ito sa pag-file ng formal na kaso kay Atong Ang at sa isinta ka-membro ng Alpha Group, kasama na doon si Gretchen Barreto. At dito sa pangalawang video clip natin ng UNTV ay ang motion for reconsideration na isinumiti ng mga naunang nag-submit ng Article of Impeachment. Alright, sabi magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click nyo lang ang red button down below at malaking tulong na yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam.